Wala nang sama ng panahon na nakikita malapit sa ating bansa, ngunit nasa 3 pang bagyo ang posibleng pang mabuo sa mga susunod na 2 linggo bago matapos ang buwan ng Agosto at sa unang linggo ng Setyembre. Alamin ang mga lugar saan ito mabubuo at papangalanan itong bagyong Pilandog at bagyong Queenie. Magandang araw mga kababayan, ngayong araw ng Miyerkules, August 26, 2026. May ilang mahalagang weather development tayong tututukan. Hindi lamang sa mga umiikot na sama ng panahon sa labas ng ating monitoring area, kundi lalo na dahil sa patuloy na epekto ng habagat o southwest monsoon na maaring magdala ng malalakas at minsan ay matitinding pag-ulan sa ilang bahagi ng Luzon sa mga susunod na araw. At may isa pang malaking detalye na dapat ninyong abangan. Ayon sa Tropical Cyclone Threat Potential Forecast, may mga bagong weather disturbance na posibleng mabuo sa loob ng susunod na 2 linggo at ang isa sa mga ito ay katamtaman hanggang mataas na posibilidad na maging ganap na bagyo. Kaya ang tanong, tapos na ba ang ating weather concern ngayong nakalabas na ang dating bagyong Obet? O may panibagong sistema na naman tayong dapat bantayan? At aling mga lugar ang may pinakamataas na posibilidad na makakaranas ng malalakas na pag-ulan? At yan ang ating pag-uusapan ngayon. Para maging updated ka lagi sa panahon, i-like, i-share at mag-subscribe lang dito sa ating channel. Mga kababayan, sa ngayon ang pangunahing weather system na nakakaapekto sa malaking bahagi ng ating bansa ay ang southwest monsoon o habagat. May mga pagkakataon na ang isang weather disturbance o tropical cyclone, even kung nasa malayo at hindi direktang tumatama sa ating bansa, ay maaaring makatulong sa paghila at pagpapalakas ng habagat. Kaya kahit wala tayong bagyong direktang tumatawid sa kalupaan ng bansa, posible pa rin magkaroon ng malalakas sa pag-ulan sa ilang bahagi ng Luzon. Ngayon, punta tayo sa isa sa pinakamahalagang bahagi ng ating weather update. Batay sa pinakahuling Tropical Cyclone Threat Potential Forecast na inilabas ng Pag-asa, may posibilidad na hanggang 3 weather disturbance na mabuo o pumasok sa loob ng ating monitoring domain. Ngunit mahalagang linawin, hindi ibig sabihin nito na siguradong 3 bagyo ang tatama sa ating bansa. Hindi rin ito nangangahulugan na lahat ng disturbance ay magiging ganap na tropical cyclone. Ito ay isang potential forecast, isang pagtataya sa mga lugar kung saan maaari magkaroon ng pagbuo sa tropical cyclone-like circulation. At dito pumapasok ang tinatawag nating Tropical Cyclone-like Vortex o TCLB. Ang TCLB ay isang weather disturbance o sirkulasyon na minomonitor dahil may posibilidad itong maging mas organisado at kalaunan ay maaaring maging tropical depression kung magiging favorable ang atmospheric condition. Ngayon, para sa unang linggo ng forecast period mula August 24 hanggang August 30, may ilang weather system na patuloy na minomonitor. Una, ang Gainari na dating kilalang bilang Neneng sa loob ng Pag-asa monitoring context ay nasa northwestern boundary ng Pag-asa monitoring domain. Ikalawa, ang Southel na dating Obet sa Philippine Naming System ay patuloy na minomonitor sa mas malawak na tropical cyclone monitoring area at inaasahang kikilos patungo sa hilagang kanluran sa direksyon ng Taiwan region. At ang ikatlo ay ang Atsani na nabuo rin bilang isang tropical system ay inaasahang hihina sa bahagi ng eastern boundary ng monitoring domain. Ngunit ang mas malagang dapat nating abangan ay tinatawag na TCLB1. Ayon sa forecast, may posibilidad itong mabuo sa pagitan ng eastern boundaries ng Philippine Area of Responsibility ng mas malawak na tropical cyclone monitoring area. At dito nagiging interesante ang ating sitwasyon. Ang TCLB ay may katamtaman hanggang mataas na posibilidad na maging isang ganap na tropical cyclone sa loob lamang ng week 1. Ibig sabihin, ito ay isa sa mga pinaka-importanteng weather development na dapat bantayan ng ating mga kababayan sa mga susunod na araw. Muli natin bigyan din na hindi pa ito isang ganap na bagyo sa kasalukuyan. Ito ay isang forecast potential, pero dahil katamtaman hanggang mataas ang posibilidad ng development, nararapat lamang na bantayan natin kung saan ito posibleng mabuo at kung paano ito kikilos sa sandaling magkaroon ito ng organisadong sirkulasyon. Ngayon naman, tingnan natin ang mas malawak na outlook para sa August 31 hanggang September 6. Ayon sa forecast, para sa week 2, ang TCLB1 ay maaring lumitaw
o maging mas organisado malapit sa northeastern boundary ng Philippine Area of Responsibility. At sa puntong ito, mananatiling mataas ang posibilidad na maari itong maging isang ganap na tropical cyclone. Ito ang isa sa mga pinakaimportanteng detalye sa long-range monitoring. Bakit? Dahil ang northeastern section ng Philippine Area of Responsibility ay isa sa mga karaniwang entry areas ng mga tropical cyclone mula sa Pasipiko. Ngunit tandaan, ang lugar kung saan nabuo ang isang bagyo ay hindi otomatikong nangangahulugan na doon ito tatama. Napakahalaga ng steering wind, subtropical ridge at monsoon flow at iba pang atmospheric factors na magiging direksyon ng isang tropical cyclone. Kaya sa ngayon, hindi pa tama na magbigay tiyak ng landfall location para sa isang weather disturbance na hindi pa ganap na nabubuo. Ang dapat nating gawin ay bantayan ang development at hintayin ang mas malinaw na forecast guidance. Bukod sa TCLB-1, dalawa pang TCLB ang posibleng mabuo sa load ng Pag-asa Monitoring Domain. Ang TCLB-2 ay maaring mabuo sa eastern boundaries ng TCAD at PAR, habang ang TCLB-3 ay posibleng mabuo sa western portion ng Pag-asa Monitoring Domain. Gayunpaman, ang dalawang sistemang ito ay mababang posibilidad na maging ganap na tropical cyclone batay sa kasalukuyang outlook. Ngunit gaya ng lagi natin sinasabi sa weather monitoring, pababa ang posibilidad ay hindi nangangahulugang wala ng posibilidad. Kaya patuloy pa rin natin itong babantayan. Ngayon, anong ibig sabihin ng mataas na tropical cyclone threat potential? May posibilidad na maging aktibo ang weather pattern sa ating rehiyon. At dahil nasa peak portion tayo ng panahon kung kailan karaniwan ang tropical cyclone activity sa Western North Pacific, hindi nakakagulat na may ilang potential areas na patuloy na minomonitor. Kaya para sa mga kababayan nating nagtatanong kung may susunod na bang bagyo, may mga weather disturbance na posibleng mabuo at may isa na mas mataas ang development potential kaysa sa iba. Ngunit kailangan pa rin nating hintayin ang aktwal na pagbuo ng isang organisadong tropical cyclone bago makapagbigay ng mas tiyak na track at impact forecast. At kung may bagong tropical cyclone na papasok sa ating Philippine Area of Responsibility, ang susunod na pangalan na maaring gamitin ay Bagyong Pilandok at pagkatapos nito ay ang Bagyong Queenie. Habang patuloy ang monitoring sa mga posibleng tropical cyclone o susunod na bagyo, ang southwest monsoon o habagat ang kasalukuyang pangunahing dahilan ng malalakas na pag-ulan sa ilang bahagi ng Luzon. Ngayong araw, inaasahan maaring makatanggap ng 50 hanggang 100 mm ng ulan dito sa lugar ng Zambales. Ang 50 hanggang 100 mm na forecast rainfall ay hindi nangangahulugang pare-pareho ang dami ng ulan sa buong probinsya. May mga lugar lalo na sa mga bulubundukin at elevated areas na maaari makatanggap ng mas maraming ulan. Ngayon mula bukas naman August 27 hanggang August 28, inaasahang maaari makaranas ng 50 hanggang 100 mm na boost ng ulan ang Benguet, La Union, Pangasinan, Zambales at Bataan. Ito ang mga lugar na dapat bantayan sa mga susunod na yugto ng habagat. Samantala para sa Pangasinan, Zambales, Bataan at mga coastal at low-lying areas, dapat imbantayan ang posibleng localized flooding lalo na kung sasabay ang malalakas na pag-ulan sa pag-apaw ng ilog at daluyan ng tubig. Huwag natin kalimutan, ang forecast rainfall ay maaring mas mataas sa mga lugar na direktang naapektuhan ng topography at localized thunderstorm development. Sa darating naman na Thursday evening hanggang August 28 Friday evening until August 29, may posibilidad ng mas malalakas na pag-ulan sa ilang bahagi ng Luzon para sa Zambales at Occidental Mindoro. Maaring umabot sa 100 hanggang 200 mm na buhos ng ulan sa mga lugar na ito. Bukod dito, inaasahan ding maaring magkaroon ng 50 hanggang 100 mm na ulan sa mga sumusunod na lugar: Ilocos Sur, Abra, La Union, Benguet, Pangasinan, Tarlac, Pampanga, Bulacan, Bataan, Metro Manila, Rizal, Cavite at Batangas. Napakahalaga ng listahang ito dahil kabilang dito ang ilang densely populated areas. Para sa mga kababayan natin sa Metro Manila, pati na rin sa Bulacan, Rizal, Cavite, Batangas, Pampanga at iba pang karatig na lugar, dapat ninyong bantayan ang mga susunod na weather updates. Sa ilalim ng southwest monsoon, hindi kinakailangang buong araw ay umuulan para magkaroon ng problema. Minsan isang malakas at concentrated na thunderstorm lamang ay maaring magdulot ng mabilisang pagbaha sa urban areas. Kaya kung lalabas kayo, magdala kayo lagi ng payong at kapote.
I-check ang kondisyon ng inyong ruta, magdala ng dagdag na oras sa biyahe. At kung may thunderstorm warning, local rainfall advisory, huwag itong baliwalain. Para sa mga motorista, iwasan ang pagtawid sa kalsadang lubog sa baha at hindi natin alam kung gaano kalalim ang tubig, kung may bukas na drainage o kung may malakas na agos sa ilalim. Para naman sa mga pedestrian, huwag maglakad sa rumaragasang tubig kung hindi naman kinakailangan. Ngayon, ano ang mga dapat abangan sa mga susunod na araw? Una, ang pagpapatuloy at posibleng pag-intensify ng habagat. Ito ang pangunahing dahilan kung bakit dapat bantayan ang mga susunod na araw lalo na sa western side ng Luzon. Ikalawa, ang posibilidad ng malalakas na pag-ulan sa Zambales at Occidental Mindoro. Partikular na dapat bantayan ng forecast period kung saan maaring umabot sa 100 hanggang 200 millimeters na buhos ng ulan ang inaasahang rainfall. Ikatlo, ang posibleng paglawak ng rainfall coverage sa Northern at Central Luzon. Kabilang dito ang Benguet, La Union, Pangasinan, Bataan, Tarlac, Pampanga, Bulacan, Metro Manila, Rizal at Cavite. Ikaapat, ang TCLB-1 na may katamtaman hanggang mataas na posibilidad na maging tropical cyclone. At panghuli, ang iba pang TCLB na posibleng mabuo sa loob ng monitoring domain. Yan ang ating aabangan sa mga susunod na updates. At dumako na tayo sa ating Bible verse of the day, Joshua chapter 1 verse 9. Be strong and courageous, do not be afraid, do not be discouraged, for the Lord your God will be with you wherever you go. Mga kababayan, sa bawat araw na may bagong hamon, sa bawat panahon hindi sigurado kung ano ang mangyayari, tandaan natin ang mensaheng ito, huwag tayong pangunahan ng takot. Maaring hindi natin kontrolado ang lahat ng nangyayari sa ating paligid. May mga araw na parang mabigat ang sitwasyon. May mga pagsubok na bigla na lamang dumarating. At may mga pagkakataong hindi natin alam kung saan magsisimula. Pero ngayong araw, pilitin nating maging matatag, huminga at magpatuloy at magtiwala sa Diyos na makapangyarihan. At yan po ating update sa panahon sa araw na ito. Kung nakatulong sa inyo ang balitang ito, please like, share, and subscribe. Salamat sa iyong suporta. Ito ang Pilipinas Weather ngayon na lagi nagpapaalala, maghanda, magligtas, mag-alerto, ingat tayong lahat.